Narito na ang 1.2.1. Kaya ba nitong hamunin ang Kling AI video? Labanan ng image-to-video prompt. Now, sa video na ito, titingnan natin ng detalyado ang bagong labas na Alibaba 1.2.1 image-to-video model. Sa prompt battle na ito, susubukan natin ang one laban sa Klink, Minimax Haulio, Lumaray, Pika, Hunyuan at Skyreels. Tara na at simulan natin! Una sa lahat, mabilis ang paalala para sa mga patakaran ng laban. Walang rerolls na pinapayagan. Palagi kong kinukuha ang unang resulta na lumalabas mula sa AI video generators. Pangalawa, para sa mga paunang larawan, gumamit ako ng Magnific Mystics Fluid Model. Ang unang hamon ay tungkol sa isang babaeng naglalagay ng lipstick sa harap ng isang salamin. Mahirap itong i-render para sa mga AI video models dahil kailangang magpakita ang model ng isang natural-looking na paglalagay ng lipstick at tamang pag-render ng sandali. Bukod pa rito, ang refleksyon ng ating subject sa salamin ay kailangang ma-render ng tama rin. Ang output ng Klink ay nagbigay sa atin ng natural-looking na paglalagay ng lipstick. Ang lipstick ay tumatama sa mga labi at ang refleksyon ng aking subject sa salamin ay mukhang sapat na tama. Sa pangkalahatan, masaya ako sa output ng Klink. Sa tingin ko, mahusay ang nagawa nito. Lumipat tayo sa Lumaray. Isang bagay na mapapansin mo ay may lumitaw na karagdagang mukhang kamay sa leeg ng aking subject. Ginawa nitong halos hindi magamit ang shot. Bukod pa rito, ang posisyon ng kamay habang naglalagay ng lipstick ay hindi mukhang natural at ang lipstick ay hindi talaga tumatama sa labi, mukhang hindi natural. Isang bagay na aking pinahahalagahan. Kahit sa paon ng larawan, ang singsing sa daliri ng aking subject ay wala sa refleksyon. Nagawa pa rin ng Lumaray na kilalanin iyon at ilagay ang singsing sa daliri ng aking subject. Sa pananaw ko, kahanga-hanga iyon. Ang natitirang bahagi ng shot ay talagang medyo problemado. Ang galaw sa output ng One ay mukhang natural. Siyempre, hindi ito kasing kinis ng outputs ng Klink at Ray. Pero kahit paano, ang lipstick ay tumatama sa labi at ang refleksyon sa salamin ay sapat na tama. Ang metallic case ng lipstick ay medyo makintab. At iyon ay kawili-wili dahil naunawaan ng model ang metallic na bahagi at binigyan ito ng kinang. Kaya pagdating sa pag-intindi ng materyales at ilaw, kahanga-hanga ito. Kaya sa tingin ko, mahusay ang nagawa ni Van sa hamon na ito. Sa output ng Hunyuan, sa kasamaang palad, ang lipstick ay hindi tumatama sa labi at mukhang parang random na lamang na pinapaikot niya ang lipstick pakanan at pakaliwa. Mukhang talagang random at hindi natural. Parang hindi talaga naintindihan ng modelo ang prompt, pati na rin kung ano ang nangyayari sa paunang larawan. Dahil nagbigay ito sa atin ng hindi natural na random na paggalaw. Ang output ng Skyreels ay may katulad na problema. Mukhang talagang hindi natural. Hindi tumatama ang lipstick sa labi. At muli, parang random lang niyang ginagalaw ang kanyang kamay. Paikot-ikot lang, pero hindi talaga naglalagay ng lipstick. Ang output ng Pika ay medyo magulo rin. Sa isang punto, mapapansin mo na inilalagay niya ang lipstick sa ilalim ng pisngi. Ito ay napaka-unnatural at hindi talaga magandang output dito. Nagpa siya ang Helio Minimax na bigyan tayo ng random zoom in sa mukha ng aking karakter. Habang ginagawa ito, nagsimulang parang atakihin ang aking karakter. O mayroong uri ng shock o paralysis. Dahil nagsimula siyang basta-basta manginig. Kailangan kong sabihin na mukhang medyo kakaiba ito. Talagang hindi maganda ang kalagayan niya. Sa kasamaang palad, ang output ng Minimax Helio ay hindi magagamit. Sa susunod na prompt, magsisimula tayo sa close-up ng isang kandila na nakafocus. Ang focus ay lilipat sa isang babaeng naglalakad papalapit sa kandila sa background. Magsimula tayo sa Kling output. Sa kasamaang palad, nagsimulang maglakad ang aking subject ng medyo huli sa shot. Sa unang 2 to 3 segundo ng shot, frozen lang siya. May pakiramdam ako na kung pinahaba ko ang shot, malamang ay nagawa ng Kling ang focus shift. Pero sa unang roll, sa kasamaang palad, hindi lumabas ang hinihiling ko. Kaya hindi ito ang pinakamahusay na output mula sa Kling. Ang Lumaray output ay nagawa namang ipakita ang aking karakter na naglalakad, kahit na mukhang napaka-unnatural. Pero sa halip na magbigay ng focus shift, sa kalagitnaan ng shot ay nag-cut ito sa close-up ng aking karakter, na hindi naman ang hinihiling ko. Sa output ng One, ang lakad ng aking karakter sa background ay mukhang sobrang hindi natural. At sa kasamaang palad, hindi talaga niya naintindihan ang aking prompt at hinihingi. Nagpa siya ang Hunyuan na pumili ng isang napakadikaraniwang direksyon. Sa halip na lapitan ng aking karakter ang kandila ang lumapit sa aking karakter. Isang napaka-interesanting diskarte. Ngunit sa kasamaang palad, hindi iyon ang hinihiling ko. Ang output ng Skyreels ay hindi na naman magagamit. Sa gitna ng shot, nagbago ng lubusan ng aking subject at ang disenyo ng silid, pati na rin ang konteksto. Magaling ang ginawa ng Pika sa hamon na ito.
Makikita mo na ang aking karakter ay naglalakad papalapit sa kandila at pagkatapos ay nagbabago ang focus. At ang mukha ng aking karakter ay dahan-dahang pumapasok sa focus. Napakaganda ng cinematic na itsura ng shot na ito at talagang masaya ako sa resulta ng pika. Katulad din sa Minimax Halyo shot, maganda rin ang kinalabasan. Hindi kasing smooth at cinematic ng pika pero naintindihan nito ang prompt. Binigyan din ako ng medyo hindi natural na paglalakad ng aking karakter. Pero pagkatapos noon, nagawa nito ang focus shift na hinihingi ko. Na siyang pangunahing layunin ng hamon na ito, kaya masaya ako sa resultang ito. Ang susunod na prompt ay babae na mabilis na umiindayog ng espada habang ang camera ay nagpupush in. Dito, may hamon sa physics at anatomy kasabay ng mabilis na galaw ng action. At hamon din sa pag-intindi sa prompt dahil habang hinihingi ang dynamic movement, hinihiling din ang camera movement. Gusto natin ng camera push in, palapit sa subject. Magsimula tayo sa resulta ng cling. Sa pangkalahatan, masaya ako kung gaano kakinis ang shot na ito at mukhang natural ang galaw. Siyempre mayroong bahagyang problema sa coherence. Lalo na sa huling frame, mapapansin mong kalahati ng espada ay nawala. Pero sa kabuuan, sa tingin ko kulang shot na ito kahit may kaunting issue. At ibinigay din nito ang camera push-in. Kaya thumbs up para sa cling sa pag-intindi ng prompt. Nagbigay ang Luma Ray ng footage na mukhang slow motion. Pero sa tingin ko, mukhang maganda ito. Sana nagkaroon pa ako ng 2 o 3 segundo para makita ang pagtatapos ng galaw. Muli, sa huling frame, nawalan tayo ng kaunting coherence. Pero sa kabuuan, maganda pa rin ang shot. Ang slow motion part na hindi naman natin hiningi, pero sa huli, mukhang maganda pa rin. Hindi ako sigurado kung ano ang nangyari sa One, pero ginamit ko talaga ang parehong eksaktong prompt na ginamit ko sa ibang mga modelo. Masasabi kong medyo dynamic ito. Pero sa kasamaang palad, hindi ko alam kung bakit biglang naging pula ang kanyang kasuotan. Tuluyang nawala ang coherence at mukhang mas anime aesthetics ito. Sa kasamaang palad, hindi magagamit sa ganitong anyo. Kailangan ng reroll. Ang Hunyuan outfit ay parang buong hukbo ang sumasayaw gamit ang espada at sibat. Nakakatawa ang itsura at mukhang nagulat ang babae. At ang gulat na mukha na ito, kasama ng kakaibang sayaw, ay nagpapatawa pa, lalo sa footage. Sa kasamaang palad, hindi magagamit pero sobrang nakakatawa. Katulad ng problema sa Sky Reels. Tuluyan nating nawala ang coherence. Hindi natin nakuha ang camera push-in at biglang naging pula ang buong shot. Sa tingin ko, ang malaking problema sa coherence dito ang dahilan kung bakit hindi magagamit ang shot na ito. Katulad na problema sa pika. Hindi natin nakuha ang natural na swing. Nawala ang coherence ng katawan. Ang ulo ay gumagalaw ng hiwalay sa katawan. Sa halip na camera push-in, ang nakuha natin ay camera push-out na isang thumbs down pagdating sa pag-intindi ng prompt. Ang Minimax naman, nagbigay sa atin ng camera push-in. Pero sa hindi malamang dahilan, ang subject natin ay tumatakbo palayo sa camera. At nagbigay ito ng maraming swings imbes na isa lang. At medyo naaawa ako sa sundalo sa kanan dahil malamang na tinamaan siya ng espada. Hindi ako sigurado kung magagamit talaga ang shot na ito. Lipat tayo sa susunod na hamon. Mayroon tayong higanting tsunami waves na tumama sa lungsod. Titingnan natin kung paano nila ni-render ang mga natural na elemento at kung gaano katumpak na ni-render ng mga modelo ang mga natural na elemento. Nakakuha rin tayo ng usok na maaring nakakalito para sa mga modelo. Tulad ng inaasahan, pinaghalo ng cling ang usok at mga alon. Hindi ito mukhang tsunami waves na tumatama sa lungsod. Para sa akin mukhang usok pa rin ito. Masasabi kong hindi ito ang pinakamahusay na shot mula sa cling para sa hamon na ito. Nagbigay sa atin ng ilang alon ang Luvare, pero hindi talaga perpekto. Halo pa rin ito ng usok at napakaliit ng alon. Hindi ito higanting tsunami. Isa lang itong maliit na alon. Ang One output ay sinira ang buong lungsod gamit ang higanting alon. Pero medyo mukhang peke at mura. At sa huling frame parang sinisira ng mga alon ng kamera. At pagkatapos, may mga bitak-bitak na lumabas. Mukha lang itong kakaiba at hindi maganda para sa panlasa ko. Nagpa siya si Hunyuan na huwag tayong bigyan ng kahit ano. At parang sinabi ng model, gusto mo ng alon? Heto ang alon. At nag-cut sa isang ocean scene. Pakiramdam ko, hindi talaga nito naintindihan ang hinihiling ko. Sa Skyreel, ganoon din ang problema. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang mga alon. Muli, hindi ito ang hinihingi namin. Okay, ang pika ay tiyak na nagbigay sa atin ng malalaking tsunami waves. Pero pagkatapos noon, nawala ang coherence at parang lumipat sa ibang lungsod. Ang gabi ay naging araw, maraming problema sa coherence. Kapag tiningnan ko ang lahat ng outputs, sa huli, masasabi kong ang Minimax output ang pinakamaganda. Binigyan tayo nito ng higanting alon ng tsunami na tumabon sa lungsod. At sa isang paraan, naibigay nito ang hinihiling namin.
Kaya sa tingin ko, ang Minimax ang gumawa ng pinakamahusay na trabaho dito. Ang susunod na prompt ay babae na gumugulong sa isang ilog habang nakatayo sa ibabaw ng isang buwaya. Dito, mayroon tayong hamon sa physics at anatomical rendering. Pati na rin sa pag-intindi ng prompt. Kailangang maunawaan ng modelo na ang babae ay nakatayo sa isang buwaya habang sabay na gumugulong. Para sa Kling, nakikita ko na naintindihan ng modelo ang ibinigay nating paunang frame. Nagbigay ito sa atin ng natural na gumagalaw na buwaya at ang galaw ng babae ay natural at maganda ang pagkaka-render. May kaunting problema sa coherence ng mga kamay at ng paddle. May ilang nakitang problema sa coherence. Pero sa kabuuan maganda ang shot. Narito ang output ng Lumaray. Hindi ito masama. Mukhang naintindihan ng modelo kung ano ang nangyayari sa paunang frame. Ang problema lang, ang galaw ng pagsagwan ay hindi mukhang natural. Halos hindi man lang tumatama ang paddle sa tubig. Sa shot ng 1, mukhang naintindihan nila ang hinihiling namin. Ang problema lang, sobrang bilis at hindi natural. Sa totoo lang, ito na marahil ang pinakamabilis na buwaya sa kasaysayan. Sa Hunyuan output naman, hindi ito gumana. Hindi gumagalaw ang buwaya. Palaging nagbabago ang paddle. Maraming problema. Ang sky rails ay nagsimula ng maayos. Pero makikita mo na nagdoble ang paddle. Nagkaroon ng 2 paddle sa kamay ng aking subject. Hindi naman ito kakilakilabot. Sa tingin ko, okay lang ang ginawa ng sky rails. Pero hindi talaga natural ang itsura ng pagsagwan. Sa Picard naman, tuluyang nawala ang coherence. Makikita mo, nawala ang paddle, nawala ang babae. At pagkatapos, ang buwaya ay naging isang halimaw. At nawala ang coherence sa mukha ng buwaya. Maraming problema sa kasamaang palad. At ang Minimax shot ay nagsimula ng maayos. Pagkatapos ay nawala ang coherence sa mukha ng subject. At nagkaroon tayo ng 2 paddle imbes na isa. Ang mga problema sa coherence ang dahilan kung bakit hindi magagamit ang shot na ito. Halos walang galaw ng pagsagwan. Lipat tayo sa susunod na prompt. Isang lalaking malayang nahuhulog habang dynamic na sinusundan ng kamera. Dito, tinitingnan natin ang pag-intindi ng modelo sa physics, hangin. At syempre, pag-intindi sa prompt dahil gusto natin sundan ng kamera ang ating subject. Magsimula tayo sa Kling output. Sa tingin ko, mahusay ang ginawa nito. Ang paggalaw ng hangin sa damit ng subject ay mukhang natural. Naroon ang dynamic tracking ng kamera. Pero mas gusto ko ang dynamic tracking ng Lumaray dito. Mas ramdam ang dinamismo. At ang pag-track ng kamera sa ating subject sa real time ay mukhang mas natural at mas malapit sa realidad para sa akin. At hindi ko alam kung ano ang sasabihin tungkol sa output ng 1 dito. Parang ano ang nangyari dito? Nawala ang helmet at biglang nagbago ang temperatura. Naging sobrang init at nagsimulang pagpawisan. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa isipan mo, Juan. Pero sobrang kakaiba nito talaga. Ang Hunyuan shot naman ay medyo masaya. Talagang napasaya ako makita ang aking subject na masaya. Pero kung ikukumpara sa Kling at Lumaray outputs, hindi ito umabot. Hindi ito mukhang natural. Pero masaya pa ring panoorin ito. Output ng sky reels. Diyos ko, anong paghihirap ito guys, seryoso. Hindi lang basta bumagsak sa lupa. Nagpatuloy pa ang paghihirap sa lupa. Talagang mahirap itong panoorin. Okay, ayos naman ang ginawa ng Pika output. Ang problema lang ay sa ikalawang bahagi ng footage, tuluyan tayong nawalan ng coherence. Mapapansin mo lalo na ang mga problema sa mga binti. Ayos naman ito. Pero hindi kasing coherent ng Kling at Luma sa hamon na ito. Ang Minimax shot ay parang frozen ang subject. Parang tumigil ang oras. Ang prompt ko ay lalaking malayang nahuhulog habang sinusundan siya ng dynamic camera. Hindi ko ito nakita sa Minimax talaga. Ang shot na ito ay hindi mukhang dynamic kahit kaunti. Lumipat na tayo sa ating huling hamon ngayong araw. Mayroon tayong isang lalaki. Nakatayo siya sa kalye. Pagkatapos nagsimula ang ulan at nagsimulang umiyak ang lalaki. Habang dahan-dahang nagfo-focus ang kamera sa kanyang muka. Dito, tinitingnan natin ang pag-render ng natural na mga elemento. Sa kasong ito ulan. At hinahanap natin ang tamang pag-render ng emosyon ng tao. Simula sa Kling, nakuha natin ang camera focus sa kanyang muka. At nakuha rin natin ang pag-iyak ng lalaki. Pero sa kasamaang palad, hindi isinama ang ulan. Wala tayong ulan sa Kling output. Ang Lumaray ay nagbigay sa atin ng ulan. Pero hindi isinama ang bahagi ng pag-iyak. At hindi rin nag-focus sa kanyang muka. Para bang ginagawa lang ng mga model ang isang bahagi ng tama at nakakaligtaan ang isa pa. Ang 1 ay nagbigay sa atin ng ulan. Pero isa itong higanting luha na lumalabas mula sa kanyang kaliwang mata. At mukhang isang malaking talon. Hindi ito ang pinakamahusay na output dito. Sa Hunyuan naman, wala tayong nakuha. Hindi pag-iyak, hindi ulan. Pero kahit papaano nagbigay ito ng kaunting focus sa kanyang mukha. Sa sky reels naman, kung napanatili lang sana ang coherence. Magiging accurate ito sa pag-intindi ng prompt. Dahil meron tayong ulan at pag-iyak.
Pero ang pagtalon mula sa unang frame papunta sa ikalawa ay sobrang drastic. Ang pika naman, ibinigay sa atin ang hinihiling natin. Mayroon tayong ulan at mayroon tayong pag-iyak. Naiintindihan ang prompt. Ang problema lang ay hindi natin nakuha ang tamang pag-focus ng camera sa kanyang muka. Ang Minimax naman ay nagbigay ng camera focus. Pag-iyak, pero hindi ko talaga makita ang ulan na hinahanap ko. Sa hamong ito, halos lahat ng models ay pumalya sa isang bahagi o higit pa ng prompt. Kaya tingnan natin ang aking final verdict. Gusto ko munang sabihin na walang perpektong model. Pagtingin sa image-to-video performance, may mga modelong mahusay sa ilang aspeto at may mga modelong kulang pa sa mga aspeto na iyon. Kaya walang perpektong model. At ito ay aking personal na opinyon. Batay sa kakayahan ng mga modelo at kung nasaan sila sa kompetisyon. Kapag tiningnan ko ang mga resulta, malinaw kong masasabi na ang Kling 1.6 ay nangunguna pa rin sa kompetisyon. Siyempre, hindi rin perpekto ang Kling. Pero masasabi kong ito ang nangunguna sa kasalukuyang AI Video Models Competition. Sa kabilang banda, ang Lumaray 2, Minimax Harlio at 1.2.1, ang mga modelong ito ay magagaling din at sila ay napaka-kompetitibo. Pero sa yugtong ito, hindi pa sila nangunguna sa kompetisyon. Sa aking pananaw, ang Skyreels, Hunyuan at Pika 2.2 ay malaki pa rin ang kakulangan sa coherence at kailangan pa ng mas marami pang development upang makahabol sa kompetisyon. Ito ay para lamang sa image-to-video performance. Tinitingnan ko lamang ang isang dimensyon. Marami pang ibang dimensyon ang dapat isaalang-alang para sa mga modelong ito. Siyempre, dapat isaalang-alang ang workflow. Halimbawa, ang Kling at Minimax Harlio ay nag-aalok ng mahusay na camera controls. Ang Pika naman ay sumusubok ng ibang direksyon. Nagpapakilala sila ng mga bagong features, maraming nakakaaliw na features na pwedeng makihalubilo ang mga tao. Sa tingin ko, ang pagsuri sa lahat ng solusyong ito sa kabuuan ay nangangailangan pa ng mas malalim na pagsisiyasat. At may isa pang aspeto, ang presyo. Dahil ang ilan sa mga modelong ito ay open source, libre silang gamitin, at ang iba naman ay may bayad. Pero kung tatanungin mo ako kung ano ang opinion ko sa image-to-video performance, ito ang aking ranking. Sana naging talagang kapaki-pakinabang ang video na ito para sa iyo. Huwag kalimutang mag-thumbs up at mag-subscribe para sa mas marami pang in-depth tutorials. Kung gusto mong matuto patungkol sa creative intelligence, i-click mo dito. Maraming salamat sa panonood!